Isa pang katawa-tawa ay yung kay ito. Anyway, Sen, ito mukhang puro daw po talagang pasulong. Ito pong pagharap ni Ramil Madriaga. Sino Diyan po yun? sa Kamara de Representante. Nabalitaan ko nga. Sa pagdinig dyan, mukhang gagamitin yata itong state witness, Sen. Ano ito eh? Surprise witness. Hindi naman surprise, kundi expected naman ito. Ito ho ang pinagkaguluhan ng Kamara de Representante. Pinagkaguluhan. Pinagkaguluhan po, Sen. Bakit? Mukhang... Kasi ako, sa totoo lang, Opo. wala pa akong nakita kahit anong klaseng episode ng kanilang nababalitaan ko lang. Ganun ba? Hindi ko na Hindi papanood. napapanood, ha? Yun nga po. Ano yung salita mo kanina? Na Nung surprise witness daw po. Inimbitahan daw po ito para sabihin at Di parang ipaliwanag. ito ka mo, parang Surprise witness nila. may sinabi ka parang ito yung pang surprise ba yung sinabi mo? Opo. Sige. Kasi nga raw ho, Bakit yung surprise? marami daw po itong alam at di umano ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte, Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng male-maleta, dapol bag ng salapi sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Kung surprise witness siya, bakit siya nilabas ngayon? Paano daw po talagang maidiin, makakita ng probable cause? Kasi Tama siya dun eh. You know, kasi hindi naman court eh. Hindi korte yun eh. Kung surprise yun, dapat talaga doon na yun. Alam mo, kung maalala ninyo, di ba, si Attorney Baligod, tinatanong namin na ilabas siya ng lahat. Anong sabi niya? Hindi pwede. Kasi pag inilabas ko na namin ngayon at umabot kami sa korte, mapapagandaan na nila yung sagot nila. Pero kung sasabihin namin to sa korte, sabihin, tatawagin nilang surprise, matataranta ngayon yung mga involved. Hindi sila makakasagot kasi hindi nila napaghandaan. Importante yon. So therefore, if that is important in a court of law, dapat important yun na ilabas si Madriaga sa Senado na. So what's the purpose? Definitely the purpose is propaganda o for optics na masiraan lang si BP Sara. di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, Sen, di ba? Probable cause. Alam ko kasi by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka dun sa sufficient inform. Una po Sufficiency yan. inform. Opo, oo. Tatlo yan eh. Sufficiency inform, Substance. sufficiency in substance, Yes po. at saka the complaint alleges sufficient grounds, parang ganyan. Okay, oo. Kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya, ang pagkakaalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds eh. Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nire-required na rin po ata siya na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial eh. Para, kumbaga sa fiscal daw po, pagkariwang kaso, magkaroon daw po ng basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang tao. Hindi, mali yun. Ganun ho ba? Kasi nga, yung impeachment kasi, Opo. kung ikukumpara mo sa pangkaraniwang kasong kriminal, Yan, opo. Oo. ito kasi hindi naman kriminal, hindi civil eh. Hindi It's po. more on political eh. Ipaghalimbawa mo, kaya nga merong ang tinatawag nating maghahabla sa kanya, House of Representatives eh. Opo. Kaya nga sa setup natin, magsisimula yung impeachment sa House. Yes po, sa Kamara, oo. At pagkatapos na establish nila yung kanilang cause of action, kung tutuusin mo sa regular cause of action eh. Opo. Sa House naman, articles of impeachment. Sa mga tin, kung ilang pananagutan ang gusto nilang gawing para ihabla siya. Halimbawa, 10 articles.
prosecutorial ito eh. Opo. Kaya nga ang tawag doon sa mga maghahabla, prosecution. Yes po. Kaya sa tuntunin ng House, meron silang i-elect na 11 prosecutors. 11 prosecutors, yes. Sa mga tweet, ang nature ng impeachment proceeding sa House, inquisitorial lang siya, parang preliminary investigation. Opo. Kapag ka pumunta ka sa piskalya, hindi nagtatrial doon eh. Ganun ho ba? Sapat na sa piskal yung madistinggin niya. Kasi noon, lalo na noon Opo, ang quantum of evidence noon ay probable cause lang. cause. Opo, So masyado siyang mababaw. Na basta naisip lang ng piskal na may batayan ito. Okay ito. mukhang dapat ko talagang ihabla to. Isampa na sa korte So yan. pag nagsampa siya sa korte, aarestuin na siya. Opo. Probable cause. Pero ngayon kasi, binago na yun eh. Okay. Ang quantum of evidence, ay yung tinatawag nilang prima facie, Prima facie, opo. with sufficient certainty of conviction. Ganun eh. Yes po. Kaya ngayon, pag sinabi mong prima facie, almost almost sigurado na may kalalagyan to. Yung inireklamo, tama kayo. Oo. Opo. Ngayon, kung surprise witness, si Madriaga, ba't nilabas nila? Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, ang talagang trial sa Senate eh. Ngayon lang, nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya, ito tatanungin ko siya ng Yun na ganito. nga po, oo. Tatanungin ko ganito. Oo. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Di wala. Oo. Kaya nga yung piskal, Ngayon nga, madali na siyang tanungin eh. Kasi remember, under oath na siya eh. Sa kamara. So, tatanungin na siya ngayon nung mga kapalpakan niya doon. Nakapaghanda tuloy lalo sila VP Sara Duterte. So, yan yung sinasabing pag ikaw talaga hindi abogado, huwag ka nang magmagaling. Nagmagaling to mga congressman natin eh. Kaya pulpul talaga eh. Pulpul talaga mga animal eh. Nagmagaling eh. Mga hindot eh. Yan ang problema eh. Pag nagmamagaling, nadadali eh. Di ba? Oh. sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Tetestingin niya lang eh. Oho. Kuminsan ang daming nahuhuli sa piskalya pa lang eh. Piskal, oo. Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna, Opo. may nauna eh. Pero kasi maliit lang yung opisina, ito muna yung nauna. Attorney Nelson Lubao. Yan. Asan ang mo? Sir, wali ka. Asan yung akusado? Asan yung complainant? Ito. Complainant, halika. Sabi ng piskal, Opo. Ito ba ang iyong salaysay? Oho. Ito yung complaint mo? Opo. Nako. Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, Kasi po, ang abogado po patay na siya. Ganun lang naman ang eh. So pag na-establish niya, kahit na tinakot niya, Oho. pero mga ba ito? Opo. Kahit anong gawin niya. Sige, okay. Pero hindi siya magta-trial na iisa-isahin mo ng ganyan na wala. Kasi kahit na iminamatweed nila na kasi may nakalagay sa amin dito na mag-hearing kami. Yes po, yun daw eh. Yung hearing na yon sa aking opinion, dahil nga nahangga ka lang sa preliminary investigation, hindi ka magta-trial because ang trial proper sa Senado pa rin. Yes po. Kahit nasabihin mo pang merong hearing dyan, yung hearing sapat lamang hanggang sa hangganan ng preliminary investigation. Hindi siya trial para ma-examine mo yung merits nung daladala niyang siguro ang sinabi niya halimbawa, Kanyang affidavit, ikaw ba si Madriaga? Ito ba ito yung ganito? Ganito ba ito? Pirma mo ba ito? Ito bang taong binanggit mo rito, buhay? Ito bang ganito? Hanggang ganun lang. Pero yung merito nito, para ngayon ay tingnan mo yung kung bastante ang kanyang kredibilidad. Hindi yun ang Ganun ho ba? Hindi yun. Kaya nga sabi ko, kung ito yung star witness, para halimbawa gamitin nila, Against Vice President. unang-una, preliminary investigation lang to eh. Tapos ang quantum of evidence, sabi ko ngayon prima facie,
Nung tinatanong ata siya, balit-balita ko lang naman wala namang corroborative evidence Sana man lang merong independent evidence gagamitin mo para yung statement niya totoo. Parang walang ganoon Mukhang siya lang po ata, So Sen, bagsak siya. Oho. Babagsak siya doon sa quantum nung certainty of conviction. Oho. Kasi kailangan admissible, kailangan corroborative. Paano mag-admissible meron daw checking Opo, yun. Isa pa yun. May hindi na. nalabas ng cheque. Ito nga yung sinasabi ko, dito pa lang, lilitaw na yung bakit sila nagpakadalubhasa na ilabas ito kung ito pala yung kanilang pambato? Hindi, pero Sa akin lang naman, kung wala man daw po mga corroborative statements, baka naman daw po sa mga dokumento, mga hawak nitong papel. Kasi mukhang maglalabas daw po siya ng ng bank statement. Naglabas daw po siya ng waiver para makita ang kanyang mga record sa bangko. Hindi nga ganun ang tuntunin Ganun ba? Kahit na sabihin pa nilang nakalagay sa rule namin kasi hearing o kaya trial. Opo. Pag binangga mo yung tuntunin na yun sa liwanag ng Constitution, hindi kasali doon Ang merong trial, ang trial sa Sa Senado talaga dapat. Senate court na So, po. yung bahagi na yun, Impeachment court. boss, sa kanya, ito yung aming tuntunin Pero yung bahagi na yan, unconstitutional yan. May bahagi dyan na salig sa kasaligang pero kung magta-trial ka, hindi sinasabing ikaw magta-trial. Ilang masasabi ko doon? Ang problema... At saka dapat susuriin mo, yun bang mga sasabihin niya? Oho. Yun ba ay patungkol doon sa mga naka-identify yung mga yung culpable violation of the Constitution. Yes po, oo. Kasi yung mga complaints baka naman hindi babagsak doon. So dapat piliin mo lang alin doon sa pinagsasabi mo ang pwedeng mag-qualify na impeachable offense. Oho. Hindi lahat naman ng offense kasi impeachable Nako. Identified lahat yun, di ba? Ayaw, napakaganda ng sinabi ni Marcoleta. Kaya alam nyo kaya mga kababayan bantayan nating mabuti ang mga susunod na kabanata rito kay Zaldico. Dahil kung totoo na may mga gustong maunang patahimikin siya bago pa siya magsalita, lalong dapat mapagmatsyag ang publiko. Bantayan natin. At kung sakaling bumaligtad man siya at ilabas ang mga nalalaman niya, sigurado, naku po, yari na naman si BP Sara Duterte. Kaya mga banateros, gusto ko marinig ang inyong opinion, gusto ko mabasa ang inyong opinion. Totoo bang may gusto magpatahimik kay Zaldico? O isa lang itong haka-haka? I-comment ang inyong opinion, i-like at i-share ang video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe dahil dito sa Banat Bay, kay Banat Bay, hindi tayo nagpapadala sa drama lang, binabanatan natin ang katotohanan. Dahil pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ayun po, ako po si Banat Bay, mabuhay ang bansang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at